So another video lectures about property, plant, and equipment. This time, magfo-focus tayo sa land and building, pero uumpisahan natin itong video lecture na ito about land. So sa land, kapag bumili ang company ng isang land, doesn't mean na ito ay ika-classify natin kaagad as a property, plant, and equipment. So itong land na ito, pwede nating i-classify as PPE or property, plant, and equipment, or we can also classify this as investment property or inventory. So, pwede natin i-classify ito as PPE or property, plant, and equipment. Pwede rin natin itong i-classify as an investment property. At pwede rin natin itong i-classify as an inventory. So, ano ba yung mga characteristics or ano ba yung mga factors na madidetermine natin na ito ay dapat i-classify as PPE? Kapag ang land na ito is used as plant site, sa land na yon, nandun ang mga factories ng company. Then, kapag ang land naman is for future plant site, doon nila itatayo ang kanilang mga factories na gagamitin nila for their business. Ito po ay classified as PPE. This land is classified as PPE kapag the land is used in the operation as owner-occupied property. Ibig sabihin, nandoon sa land na yon ang mga offices o mga stores. So, this is considered as owner-occupied property. Dito naman sa investment property, ka-classify natin itong land na ito as an investment property kapag ito ay So, sa investment property, ito yung mga situations na dapat ay i-classify natin as an investment property. If the land is currently undetermined use, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa land na pinurchase ng company, ilalagay natin yan sa investment property. Then, if the land is held for long-term capital appreciations, ang ibig sabihin, nandyan lang yung land, hindi nila ginagamit. So, ang land na yan ay nag-appreciate, tumataas ang value ng land, i-classify natin yan, land na yan as an investment property. At saka kapag ang land na ito is leased out under operating lease, kapag merong release or nag-rent ng land na yon under operating lease, which is pag-uusapan natin sa ating lease video lecture, yan ay classified as investment property. So dito naman sa inventory, the land is classified as an inventory kapag ito ay for sale. We classify this land as an inventory kapag ito ay held for current sale or being sold in the ordinary course of business. So kapag ang land ay ibinibenta ng isang business or yun ang business ng company na yon, then the land should be classified as an inventory. So ito ang mga situations kung saan ika-classify natin itong land na ito as a PPE or property, plant, and equipment, an investment property, or an inventory. Ano ba ang mga costs na included dito sa land na ito? So, ito ang mga costs na kasama sa ating land. First, we have our purchase price. So, kung magkano natin nabili yung land na yan, yan po ay kasama sa cost. Another cost na kasama sa ating account na land is the legal fees.
ang documents ng lands is legally prepared by mga attorney, mga gagastusin natin with regards to acquiring the land, yan po ay kasama sa account ng land. Another cost is the broker or the agent commissions, kasama sa account na land. So, yan po ay kasama sa account na land. Another cost na kasama sa account ng land is the unpaid taxes, which is up to the acquisition date. So, ano ba itong unpaid taxes? At ganito yan. Let's say, for example, si seller, hindi siya nagbayad ng 3 taon ng taxes nitong land na ito. Up to the purchase date, hindi siya nagbayad ng taxes. Yung 3 taon na hindi binayaran ng seller ang taxes o real property tax ng land na yan na ina-acquire natin, up to the acquisition date, ita-charge natin sa account na land. So our entry will be debit to the land and credit to cash. From the purchase date or the acquisition date onwards, yan po ay kapag nagbayad ang company ng property taxes, that is charged to expense. At ang magiging entry natin is debit to real property tax expense and credit to cash. So yan ang magiging entry natin is debit to the real property tax expense and credit to cash. Pero yung mga taxes naman na hindi nabayaran ng seller in order to acquire this land at i-assume ng buyer ang unpaid taxes na yan, ito po ay charge sa land. So kung hindi nakabayad si seller ng 3 taon hanggang sa acquisition date natin, yan po ay i-add po natin sa account na land. So, our entry is debit to land and credit to cash. Yung mga taxes naman onwards, from the acquisition date onwards, yan po ay charge sa expense. So, ganito po ang real property taxes natin. So, yung unpaid taxes up to the acquisition date, kapag inassume ng buyer ng company, yan po ay kasama sa cost ng land. Another cost na kasama sa land is the mortgages and interest assumed by the buyer. So kapag ang land na ito, for example, naka-loan sa bangko, yung balance ng mortgage at mga interest na hindi binayaran para ma-acquire natin ang land na ito at inassume ng buyer, kasama yan sa account ng land. Another cost na kasama sa account ng land is special assessment. Ang special assessment, ito yung mga taxes o mga china-charge nila sa owner ng property na kasama sa land na yan. Another is the option paid to acquire the land. The option paid to acquire the land is included in the account land. Yan ay pag-uusapan natin sa video lecture natin. Another cost na kasama sa account na land is the cost of relocation. So, ano ba itong cost of relocations? Kapag nagbayad ka sa mga taong nakatira sa land na ina-acquire mo para mapaalis mo sila at ma-relocate sila sa ibang site, then yung cost na ibinigay mo or ibinayad mo sa mga taong nakatira doon sa land na ina-acquire mo, yung cost na yon ay kasama sa land. Another cost na kasama sa land is the cost of permanent improvement.
So ano ba itong cost of permanent improvement? So dito sa land improvement, mayroon tayong dalawang klaseng land improvement. We have the non-depreciable at depreciable. Ano ba itong tinatawag na non-depreciable? Ang ibig sabihin, hindi ito madi-depreciate. Ang depreciable naman ay nadi-depreciate. So, meron tayong dalawang klaseng land improvement. We have the non-depreciable land improvement or the depreciable land improvement. Kapag non-depreciable land improvement ito po ay kasama sa cost ng land. Right? Yung cost of the permanent improvement kasama sa account ng land. Therefore, ito ay kinakapitalize natin sa account ng land. Pero kapag ang land improvement naman ay depreciable, ito naman ay charge sa land improvement. So, kapag ang land improvement na yan ay depreciable, ilalagay natin sa account na land improvement at i-depreciate natin according to the useful life of this land improvement. So, ano ba itong mga examples ng non-depreciable land improvement at mga depreciable land improvement? So, ito po ang mga charge to the land which is non-depreciable land improvement. Ano ba itong mga klase ng land improvement na i-charge natin sa land? Ito po yan. So, example of a land improvement na i-charge natin sa account na land is surveying. Surveying, ito po yung mga ginagawa ng mga nagsusurvey. Then, we have a clearing, grading, leveling, landfill, at subdividing. Alright? Ito yung mga cost na nai-incur natin na kasama sa account ng land. Kasi ito po ay mga permanent, hindi natin ito madidepreciate. Example, we have the landfill. So, tinabunan mo yung land na yon para mapatayo ang isang building, for example. Yung itinabon mo sa land na yon para mag-level yung land na ito, hindi yon kasama sa land improvement. Yung cost ng field na yon ay kasama sa cost ng land. Dito naman sa land improvement kung saan madi-depreciate itong land improvement na ito. Example ng mga land improvements are So, ito ang mga examples ng ating land improvements na charge sa land improvement account. And these are depreciable assets. Examples are fences, water system, we have drainage, we have sidewalks, pavements, landscaping. Ito po ang mga land improvement natin na depreciable, therefore, charge to our land improvement. At ito pong land improvement na ito ay i-depreciate natin sa useful life ng land improvement na ito. So, itong examples ng land improvement na ito ay subject to depreciations over the useful life of the land improvement. Dito naman sa mga examples na ito is charged to the land, therefore, hindi siya pwedeng i-depreciate kasi ang land hindi na-depreciate. So, dito sa mga examples ng land improvement charged to the land is not subject to the depreciations. Hindi ito depreciable. Kapag ang mga permanent land improvement na ito, ating magiging entry is debit to the land and credit to cash. So, yan ang magiging entry natin sa mga permanent improvement na ito. Dito naman sa land improvement, ang magiging entry natin is debit to the land improvement and credit to cash.
Dito naman sa mga examples ng mga land improvement na subject to depreciation, lalagay natin yan sa another account called land improvement. So our entry is debit to the land improvement, then credit to cash. So ganito po ang ating land improvement. So itong cost of permanent improvement ay kasama sa cost ng land kapag ang improvement na yon ng land is permanent. So, ito po ang mga costs na kasama sa ating account na land. Nandito po ang ating purchase price, nandito po ang ating legal fees, ang broker or agent commission, unpaid taxes, at ang unpaid taxes up to the acquisition date lang. Nandito rin ang ating mortgages and interest assumed by the buyer. Kapag hindi inassume ng buyer, hindi yan kasama sa land. Yung inassume lang ng buyer ang kasama sa land. Yung hindi inassume ng buyer, inassume ng seller, then hindi yan kasama sa ating account na land. Special assessments or taxes ng gobyerno dahil tumaas ang value ng land at mga options na binayaran ng buyer to acquire the land, yan po ay kasama sa account na land. Then, yung mga cost of the relocations ng mga tao na nakatira doon sa land na ina-acquire natin, yung mga binayad natin sa mga tao na yon ay kasama sa account ng land. At ang mga cost ng permanent improvements, so ito po ang mga cost na kasama sa account ng land. Whether ito ay classified as PPE or investment property or inventory, ito po ang laman or cost ng ating land. So ito po ang ating land, and I'll see you on my next video.